Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to Roxy's Pinoy Stories. Kanya-kanya ang tao ng kinakapitan sa gitna ng kalungkutan at pagluluksa. May iba na ipinagpapasa Diyos o may taong handang maging sandalan sa yugto ng buhay na yon. Pero paano kung ang taong ito ay pinagsamantalahan ang kahinaan mo? Kakagat ka ba? O tatatagan mo ang iyong loob para hindi mahulog sa tukso? Magandang araw po sa inyong lahat. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Juliet. 36 years old. Dati akong nagtatrabaho bilang isang service crew. Ngayon ay nasa bahay na lang dahil kailangan kong alagaan ang mga anak ko. Ang asawa ko namang si Oscar ay nasa Maynila upang magtrabaho. Wala kaming sariling bahay, Miss Roxy. Ilang beses ko nang kinausap ang asawa ko na gusto ko nang bumukod kami para malayo sa ingay, sumbat at sa mga mata ng taong walang magawa sa buhay kung hindi ang pakialaman ng iba. Gayunpaman, nakikitira lang kami sa bahay ng aking mga biyanan. Ngunit para sa mga anak namin ay nakisama ako sa mga magulang ni Oscar. Ang totoo'y ang nanay niya lang naman ang masungit at malupit kung makitungo. At tila ba'y palagi niyang pasa ng mundo sa kanyang mga balikat. Pero sa kabila ng lahat, nagpapasalamat pa rin ako dahil may bubong na masisilungan ang aking mga anak. Iniinda ko na lang ang masasakit na salitang naririnig ko galing sa biyanan ko. Si Tatay David ang medyo malapit ang loob sa akin at maalaga sa mga anak ko. Minsan ay nagugulat na lang ako sa pagsulpot niya sa likuran ko habang naghuhugas ako ng plato. O di kaya'y nagtatanggal ako ng mga alikabok sa bintana o sa dingding. Pero napapagaan niya ang loob ko, Miss Roxy. Bilang isang biyanan, tumatayo talaga siyang magulang ko. Pero bakit minsan may nararamdaman akong umaalpas sa tungkulin at papel na yon? Mas malalim, mas magaan at mas payapa. Isang umaga, kami lang ni Tatay David ang naiwan sa bahay dahil nasa eskwelahan ng dalawa kong anak. Habang si Nanay Imelda naman ay inimbita ng kanyang kapatid sa birthday celebration. Nagwawalis ako ng sahig sa kusina na hindi ko siya namamalayang dumaan sa likuran ko. Napapitlag ako dahil nasagi niya ng bahagya ang aking pangupo. Tay, nandyan ho pala kayo. Ano hong kailangan nyo? Tanong ko habang pinupunasan ng noo. Nakita mo ba kung saan inilagay ng Nanay Imelda mo ang sabon? Maliligo sana ako. Saglit lang po, Tay. Hahanapin ko po. Agad ko itong hinanap sa banyo. Napakunot ang noo ko nang makita ko agad ito malapit sa pintuan. Tay, nandito lang po sa loob. Sinubukan niyo hubang tingnan? Tumawa naman siya. Nako, iba talaga kapag matanda na. Kahit kahalikan ka na ng hinahanap mo, hindi mo pa rin nakikita. Ayos lang ho yun. Magtanong lang po kayo sa akin kung may iba pa po kayo kailangan. Sige, Iha. Maraming salamat. Makakaligo na rin ako sa wakas. Nakakahiya naman kasi sa'yo. Ang bango-bango mo at ang ganda-ganda mo pa. Pabirong tugon niya. Unti-unting naglaho ang ngiti ko sa mga labi, sa mga narinig ko sa mga sinabi niya. Simula paggising, paglilinis na agad ang inatupag ko. Kaya naliligo na ako sa pawis. Paano niya nasabing mabango ako? Napayuko rin ako sa suot kong duster na madalas kong isuot tuwing naglilinis ako dahil hindi sagabal sa aking pagkilos. Paano niya nasabing maganda ako ron? Nagkibit balikat na lang ako at hindi na inisip ang mga sinabi niya. Siguro, nasa mood lang si tatay ngayon na magbiro. Umaga ng Huwebes, hindi ako mapakali, Miss Roxy. Pabalik-balik akong naglakad sa sala ng bahay. 2 linggo na kasing hindi tumatawag si Oscar sa akin. Ang huling pag-uusap pa namin ay nangamusta lang siya sa mga bata. Pagkatapos nun, hindi ko na makontak ang cellphone number niya. At isa pa, matatapos na ang pasukan. Dadami na naman ang bayarin, kaya kailangan kong makausap si Oscar. Tay, ano na kayang nangyari kay Oscar? Hanggang ngayon hindi ko pa rin siya matawagan. Nag-aalala lang tanong ko kay tatay. Baka naman nasira ang cellphone niya. Pero kilala ko ho si Oscar.
Gagawa siya ng paraan para magkausap kami, Tay. Baka tatawag din yun, mamaya o kaya bukas. Huwag kang mag-alala. Niyakap niya ako at tinapik sa likod. Dahil dito, kumalma ako kahit papano. Inabot niya din ang mga palad ko at bahagyang pinisil-pisil yun. Pagkatapos noon ay kumalma ako ng konti. Nakatulog ako sa sofa. Magdamag kasi akong gising dahil sa pag-alala at paulit-ulit na pagtawag kay Oscar. Lumipas pa ang 2 araw na wala pa rin akong natatanggap na text o tawag man lang galing kay Oscar. Ngunit nandyan naman si Tatay David, kahit papano ay pinapakalma niya lahat ng gulo sa isip ko, Miss Roxy. Siguro'y marami lang talagang ginawa si Oscar. Maiintindihan ko naman siya. Nako, ayaw ni Oscar na makita kang ganyan sa pag-uwi niya rito dahil hindi ka kumakain ng marami. Ito, tikman mo itong niluto kong adobo. Hindi ba't paborito mo ito? Tanong niya at sinubuan pa ako. Kahit wala akong gana ay nginuya ko pa rin ang inalok niya. Masarap talagang magluto si Tatay David. Kaya naubos ko ang inilagay niya sa plato ko. Simula noon, siya na ang kasabay ko palagi sa oras ng pagkain. Wala kasi palagi si Nanay Imelda dahil sumasama siya sa mga racket kasama ang mga kaibigan niya. Hindi ko rin naman siya kayang sabayan dahil palagi siyang nakasimangot. Mabuti pa si Tatay David. Napakabait at napakamaalaga. Araw-araw, ganon ang ganap namin, Miss Roxy. Sa gabi ay binibigyan niya pa ako ng bahagyang masahe sa likod. Ngunit umaga ng Biyernes, may natanggap akong masamang balita na nagpaguho ng tuluyan sa mundo ko. May sumabog pala sa pinagtatrabahuhan ni Oscar at hindi pa rin nila nakikita ang katawan niya sa loob ng gumuhong building. 5 araw na pala simula nung insidente at ngayon lang ako nakatanggap ng tawag mula sa mga otoridad. Ilang araw akong hindi nagsasalita dahil sa laki ng tama ng pangyayaring yon sa buhay ko. Natipong maski ang mga anak ko hindi ko na malagaan, pati ang sarili ko, Miss Roxy. Alam kong hindi nakakatulong ang ginagawa ko, pero hindi ko rin mapigilan ang maging ganito. Asawa ko ang nasawi sa trahedya. Siguro'y naiintindihan niyo ako kung bakit ganito ako kaapektado. Lalo na't maliliit pa ang aming mga anak ni Oscar. Ilang araw kami naghintay na makita ang katawan niya. Ngunit nabigulang kami. Ipinagpalagay ng mga otoridad na hindi na rin naman makikilala ang mga nasawi, kaya tinanggap na lang namin ang nangyari. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa mga anak ko ang totoong nangyari, Miss Roxy. Napakabata pa nila para mawalan ng ama. Paano ko na lang sila bubuhayin? Isa pa, mas naging malupit ang pakikitungo ni Nanay Imelda sa akin. Naiintindihan ko siya dahil sa biglaang pagkawala ng kanyang anak. Pero hindi naman ako perpektong tao para agad akong makaahon sa trahedyang nangyari sa aking asawa. Tao lang din ako, may pakiramdam, nasasaktan. Gabi-gabi akong nagmumukmok sa kwarto ko. Siguro'y naririnig nila ang mga hikbi ko, pero hinahayaan lang nila ako. Pero isang gabi, biglang pumasok si Tatay David sa kwarto ko. Tinanong niya ako kung anong nangyayari sa akin. Umiling ako pero agad niya akong dinala sa mga bisig niya. Inilabas ko ang lahat ng emosyong matagal ko nang pinipigilan. Ayaw ko namang ipakita sa kanila na hindi ko pa rin natatanggap ang nangyari kay Oscar. Iniisip ko rin ang magiging epekto nito sa mga anak namin. Iiyak mo lang ang lahat sa akin, Juliet. Nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Bulong ni Tatay David habang hinahagod ang likuran ko. Sinubukan kong sabihin sa kanya kung ano ang nasa puso ko. Pero hindi ko kaya dahil sa labis na pag-iyak. Shh! Hindi mo na kailangang magsalita. Yakapin mo lang ako para maging maayos ang pakiramdam mo. Wala na si Oscar, Tay. Paano na lang ako? Paano na lang kami ng mga bata? Hagulgul ko sa kanya. Masakit man ang biglaang pagkamatay ni Oscar. Pero kailangan mong tanggapin simula ngayon, Juliet. Kailangan mo nang masanay na wala na siya. Maliit pa ang mga anak namin, Tay. Hindi ko kaya kung wala akong kasangga sa pagpapalaki sa kanila.
Hindi ganitong buhay ang hinangad ko para sa kanila. Tsaka mahal na mahal ko si Oscar, tay. Mahal na mahal ko siya. Hikbi ko sa kanya. Ako, nandito ako, Juliet. Minamahal din kita. Mahirap mahalin ang taong hindi mo na makikita pa. Ang gawin mo'y subukan mong tingnan ang mga tao sa paligid na nagmamahal sa'yo. Nandito pa ako. Pinapangako kong sasaya ka rin sa piling ko. Naitulak ko naman siya ng bahagya. Magulo ang isip ko sa mga puntong to. Pero napansin kong kakaiba ang laman ng mga salita ni Tatay David. Ano pong ibig niyong sabihin, tay? Mahal kita, Juliet. Umiling ako at mas dumistansya pa sa kanya. Iba ho ang iniisip niyo, tay. Anak po ninyo yung asawa ko. Kung tutuusin, ama na rin ho kita. Kayo ho ang lolo ng mga anak namin. Ayos lang yun. Alam kong may pagtingin ka rin sa akin. Pinipigilan mo lang dahil natatakot ka sa Nanay Imelda mo. Hindi niyo po alam ang sinasabi niyo, tay. Akmang tatayo ako, pero hindi pa man ako nakakagalaw, ay bigla niya na akong hinalikan. Nanlaban ako pero masyado siyang malakas. Hanggang sa natagpuan ko na lamang na ibinibigay ko na ang sarili ko sa kanya. Sinasabayan ko na ang kanyang paghalik at ang ritmo ng kanyang katawan. Nakalimutan ko na si Oscar sa mga panahong yon. Habang tumatagal, lalo akong nananabik sa mga haplos, halik at mga bulong ni Tatay David sa akin. Para ulit akong nasa piling ng taong kinukuhanan ko ng lakas. Naging payapa ulit ang isip kong magulo. Huwag mo akong iiwan. Dito ka lang. Hinihingal kong bulong sa kanya. Ang nangyari sa pagitan namin ng gabing yon ay nasundan pa, Miss Roxy. Ginagawa namin ito sa sala, sa lamesa, sa kwarto, sa kusina. Lahat ng ito'y mabilisan at nakaw na pagkakataon lang. Hindi ka na malulungkot, Juliet. Napayakap na lamang ako sa kanya. Kaya siguro'y naiiba ang saya, pananabik at pangangailangan namin sa isa't isa. Tama nga si Tatay David. Mabilis ko lang makakalimutan si Oscar. Kasi nandyan siya. Sinasalo niya kung anuman ang tungkulin na hindi na magampanan ng asawa ko. Isang gabi, napukaw ang atensyon ko nang lumalagasgas na tubig galing sa kusina ng bahay. Napalunok ako nang makita si Nanay Imelda. Nay, magandang gabi ho. Nahihiyang bati ko sa kanya. Walang maganda sa gabi ko, Juliet. Kaya ikaw, huwag ka nang dumagdag pa sa init ng ulo ko. Kumain na po ba kayo? May ulam po dyan. Tinakpan ko lang po. Wala akong gana. Baka itong ginagawa ni David ang magiging sanhilang ng pagkamatay ko. Tumalo naman ang puso ko. Pumasok naman sa isip ko ang mga posibilidad. At ang lihim na namamagitan sa aming dalawa ni Tatay David ang nangingibabaw rito. Bakit po, Nay? Ano pong ginagawa ni Tatay? Nakikipag-inuman na naman sa mga parehas niyang tambay. May sakit yan sa kidney, pero tingnan mo. Bumalik na naman sa pag-iinom. Bulalas niya. Napahinga naman ako ng maluwag. Buong akala ko'y nalaman na ni Nanay ang tungkol sa amin. Hindi pa ako handa, Miss Roxy. At hindi ko alam ang gagawin ko sa oras na malaman niya ang ginagawa namin. Bakit parang nabunutan ka ng tinik? Ano bang nangyayari sa'yo, Juliet? Napapansin kong ang putla-putla mo nitong mga nakarang araw. Napisil ko ang kamay ko dahil sa sinabi niya. Wala naman po, Nay. O siya nga pala. Nag-usap kami ng kumari ko kahapon. May boarding house sila doon na malapit sa bayan. Doon ka na muna at wala naman na ang anak ko. Wala ka ring trabaho at wala kang naiaambag dito. Mag-impake ka na at makakaalis ka na bukas. Bumalikan ka ba sa akin? Ibig sabihin, magkakahiwalay na kami ni Tatay David. Wala po kasi akong trabaho, Nay. Wala pong magbabantay sa mga bata. Hindi mo man isasama ang mga bata. Dito lang sila. Magbibigay ka lang ng sustento sa kanila at ako na ang bahala sa mga pangangailangan nila. Hindi po kasi nasanay ang mga bata na malayo ho ako sa kanila.
Baka rin po malungkot sila lalo. Dahil hanggang ngayon hindi pa nila nakikita ulit ang tatay nila. Ako na ang bahala. Masasanay rin sila na wala ka. Presensya agad ni Tatay David ang hinanap ko mula nung mag-usap kami ni Nanay Imelda. Hindi lang ang mga anak ko ang ipinag-aalala ko, Miss Roxy. Kung hindi pati na rin kung ano man ang namamagitan sa aming dalawa. Iisipin ko pa lang na wala na siya sa tabi ko. Baka tuluyan akong mabaliw. Masyado na akong nakadepende sa kanya. At hindi ko na nakikita ang sarili ko na wala siya. Gayunpaman, agad ko siyang hinanap kahit malalim na ang gabi. Sa iskinita ko siya nakita sa tapat ng tindahan. Nagiinuman sila ng iba pang mga lalaki na hindi ko kilala. Napaatras na lang ako nang makita ang isang babae na nakasuot ng maiksing short at nakadikit pa ang dibdib nito sa braso ni David. Parang may kumurot sa puso ko at hindi ko na malayang tumulo na pala ang mga luha ko. Napako ang mga paa ko sa kinatatayuan pero mabuti na lang at hindi pa nila ako nakikita. Pinaglaruan lang pala niya ako. At sino ba naman ako para sabihin na taksil siya? Nasa simula pa lang, hindi na tama ang ginawa namin. Anak niya ang asawa ko. At kahit patay na si Oscar, isang malaking pagkakamali na pumatol ako sa kanya. Kahit huli na ng tuluyan kong mapagtanto at mamulat ang aking sistema, bumalik ako sa bahay na daladala ang konsensya at galit. Inempake ko ang mga gamit ko na may bigat sa dibdib dahil sa katotohanan kailangan kong iwan ang mga anak ko sa kanila. Hindi ako sigurado kung maaalagaan sila ng maayos, pero mas kawawa ang sitwasyon nila kung nakikita nila kung wala sa wastong pag-iisip. Pero nang madaling araw ng mismong gabing yon, marahas na itinulak ni Tatay David ang pintuan ng kwarto ko. Nahirapan akong labanan ng pagyakap at paghalik niya dahil naalimpungatan pa ako. Tay, bitawan niyo ho ako. Pag bumimiglas ko sa kanya, tumawa siya ng puno ng pang-aasar. Ngayon ka pa ba magpapakipot sa akin? Sinabi mo pa nga na mahal mo ko. Kaya sige na, pagbigyan mo ko. Anas niya. Umiyak ako at patuloy pa rin itinutulak ang mukha niya. Hindi ho, niluloko niyo lang ako. Pinaglaruan niyo lang ho ako. Hindi dapat natin ito ginagawa dahil mali ito sa mata ng Diyos. Hindi magiging masaya si Oscar na makita tayong ganito. Sigaw ko sa kanya. At bago pa man niya makuha ang gusto niya, biglang bumukas ang pinto at dito bumungad si Nanay Imelda. Umalis si Tatay David sa pagkakaibabaw sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Nanay na nakatingin sa amin. Kasunod na lang nun ay ang malakas na pagsampal niya sa akin ng 3 beses at pagsabunot sa buhok ko. Lumuhod ako sa harap niya at nagmakaawa. Sinubukan kong depensahan ang sarili ko pero tila'y pinangunahan na siya ng galit. Nang kunin niya ang gunting at pinutol ang buhok ko, naisip kong katapusan ko na. Nagmakaawa naman ako kay Tatay David gamit ang mga mata ko pero nakatayo lang siya at pinapanood si Nanay Imelda sa pananakit sa akin. Sising-sisi ako sa mga nagawa ko, Miss Roxy. Tila'y gusto ko na lamang matulog at huwag nang magising para hindi na ako mahirapan sa sarili ko lang ding kagagawan. Gayunpaman, nagpadala ako ng sulat sa inyo dahil nagbabakasakali po kung matulungan ninyo ako sa sitwasyon ko. Nagplano kasi si Nanay Imelda na sampahan ako ng kaso. Pero ang sabi naman ng tiyahin ko, dapat ko rin silang kasuhan sa ginawa ni Nanay Imelda na pananakit sa akin. Ang ipinag-aalala ko'y ang nangyari sa amin ni Tatay David dahil kagustuhan ko rin namang ibigay ang sarili ko sa kanya. Hindi ako nangihingi ng patunay sa inyo dahil alam kong sarili kong desisyon ang pasukin ng mali sa gitna ng pagluluksa ko sa asawa ko. Pero naghahangad po ako sa inyo ng kasagutan dahil gulong-gulo na po ang isip ko. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa inyong pakikinig. Naghahanap ng kasagutan, Juliet.